Magandang gabi. Una sa lahat, happy anniversary, Dugkat Pinas, palagpakan natin. Anibersaryo, 5 taon, napakalakas. Huli kaming magkakasama sa Ormoc, sa Leyte, halos isang linggo kaming magkakasama nun. So napakasarap na bumalik ulit at may imbitahan sa event ng Dugkat Pinas. Maraming salamat. Muli, magandang gabi sa lahat ng naririto. Mabuhay kayo, palakpakan nyo yung mga sarili ninyo, kasi lahat tayo naririto, o karamihan sa atin ay naririto at naniniwala na nagmamariwana tayo pero hindi tayo masasamang mga tao. Isa akong abogado, pero naninindigan ako na mali at luma ang batas na nagtatakda na tayo ay mga kriminal. Sa panahon ngayon, na isa na sigurong kasalanan ng maging mangmang ang hindi mo alamin kung ano ang katotohanan, dapat alam na natin na ang halamang ito ay isang gamot. Pangalawa, kung isa itong gamot, dapat hindi tayo nagkukulong ng mga tao dahil dito. Hindi pa alam ng sangkatauhan kung ano ang tama at mali, hindi niya pa alam. Wala pa sigurong kahit sinong tao sa mundong ito tumutubo na yang halaman na iyan. Kaya panahon na para magsama-sama tayo sa isang boses, sa isang komunidad, sa paninindigan natin na dapat nang baguhin ang batas, gawing legal ang marijuana para gawing gamot sa Pilipinas, itigil ang panguhuli sa atin, at palayain yung lahat ng mga tropa nating nasa loob na nakapiit dahil dito. Sa Kongreso, sa Senado, sunod-sunod ang pagpupulong. Kung sinusundan nyo ako sa social media, hindi joke na joint hearing yung nangyayari. Joint hearing siya dahil dalawang komite ang laging nag-uusap para itulak ng itulak ang batas para payagan ng medical cannabis sa bansang ito. Ito ang pinakakagyat na kailangan nating ilusot dahil tugtong buhay ang halamang ito. Ang langis na nanggagaling dito ay duktong buhay ng maraming mga pasyente na araw-araw ay nakikipaglaban para sa kanilang mga buhay. Saka na natin isipin yung dekriminalisasyon. Darating tayo dyan. Ngayon, bukas, sa susunod na linggo, dapat gawing legal muna para sa kapakanan ng ating mga pasyente. Dati gusto lang nila import, gusto lang nila napakahigpit na restriction. Ngayon, ang pinag-uusapan sa Kongreso at Senado at ang maaaring forma ng batas para sa medical cannabis sa bansa, papayagan ang pagtatanim mismo dito sa ating bansa. Papayagan ang pagmamanufacture, ang pag-extract mismo, at papayagan ang dispensary sa maraming mga lugar dito sa ating bansa. Ito na ang magiging itsura ng regulatory environment patungkol sa cannabis. Pero kailangan nating isipin na meron lamang tayo hanggang susunod na eleksyon, ibig sabihin hanggang susunod na taon, para ilusot ang batas na ito. At malakas ang loob natin na kaya nating itulak ang batas na ito hanggang mapirmahan sa Malacanang. Mga kababayan, hindi na imposibleng maging legal ang medical marijuana sa Pilipinas. Ang susunod dyan ay ang pagtitigil na sa panghuhuli sa atin. Susunod dyan ay ang pagdidismiss sa lahat ng mga kaso na nakabinbin at ang pagpapalaya sa lahat ng mga kapatid nating nagdurusa pa rin sa loob. Tangina dito sa Edivac, dami kong kliyente.
Tarantado mga pulis dito eh. Yung mga abusadong mga pulis ay parang mga linta na nabubuhay lamang para abusuhin, ubusin ng rekurso, sayangin ang kinabukasan natin. Alam nilang tapos na ang panahon ng panguhuli nila ng dahil lang sa marijuana. Alam nila yan. Kaya sa baba, sinasamantala nila hanggang kahit anong pagkakataon para marami pa ang madamay sa atin. Malapit na ang tagumpay, mga kapatid. Kung sa panahong ikaw ay nakompromiso, utang na loob, huwag ka nang magturo ng kapwa mo, kapatid. Itigil natin ang palit-ulo. Itigil natin ang pagtuturo. Dahil ginagamit ng mga abusadong pulis yan laban sa atin. Kung sakasakaling makompromiso kayo, tandaan ninyo, may panalo lagi ang kaso ninyo. Kapag iligal ang huli, kapag iligal na pinasok ang bahay ninyo, pag iligal kayong tinaniman ng ebidensya, mananalo kayo sa korte. Kaya nga nating sabihin na hindi tayo masamang tao. Kaya pa natin niyang patunayan mismo sa batas na nag-uusig sa atin. Huwag kayong iinom ng kahit anong tubig na ibibigay sa inyo kung kayo ay hawak na ng kabila. Maraming nakaranas nito na kinabukasan nung sinubject sa drug test, positibo sa meth, pero never gumamit ng meth sa buhay nila. Tainted yung tubig. Hindi yan makaka-apekto sa kaso ninyo, pero makakadagdag yun sa pagbablackmail sa inyo. Alam niyo kung paano? Para mag-plea bargain kayo sa kalaunan. Pagpasok ang kaso nyo sa plea bargain, yan na agad ang iaalok sa inyo. Walang masama sa pagtanggap ng plea bargain. Aamin ka sa mas mababang kaso, maaari kang mapalaya ng mas mabilis, pero nasa papel na isa kang kriminal. Tandaan nyo yan. At hindi niya rin matatapos yung laban kahit hanggang hindi natin nabubura pati yung record ng lahat ng napilitang umamin sa plea bargain para lang makalabas agad, para lang makasama yung pamilya nila. Kayo mag-alala, may bawi tayong lahat sa pang-aabuso na ginawa nila sa bawat isa sa atin. Balang araw, pagkatapos ang mga pang-aabuso, balang araw, taas noon nating sasabihin kahit kanino, nagmamariwana ako, oo, pero mabuti akong tao. At habang isinusulong natin ang advokasiyang ito, responsibilidad natin na gawing ligtas ang komunidad na ito. Isa itong safe space, safe community. Accountable tayo sa bawat isa. Palakihin pa natin ito, protektahan natin. Lagi akong natutuwa pag may mga event na may mga bata. Sinong magulang ang magdadala ng bata sa isang event na alam nila, kung alam nilang masasamang tao yung mga naroroon? Di ba isipin ninyo yun? Masaya ako kasi yung mga henerasyon ngayon na nagkakaroon ng anak, napapaliwanag nila ng maayos. Yung mga batang nakikilala ko ng mga anak ng mga advocates, walang panghuhusga eh. Yung panghuhusga minsan nagsisimula rin sa bahay eh. Nagsisimula rin sa tahanan eh. At kasama rin yun yung pagbabago ng batas, yung pagtatanggal ng stigma, kailangan matanggal siya sa criminal justice system. Kasi hanggat criminalize siya, doon nakadikit ang stigma. Kaya patuloy pa rin tayo hanggang doon sa araw na fully decriminalize siya. Iisa lang ako, sa lahat ng scammer, putang ina nyo. Sunod sa mga abusadong pulis, kayo yung sunod na kriminal na parang anay na nabubuhay sa komunidad na ito. Sinasamantala ninyo yung vulnerableng sitwasyon ng mga pasyente. Alam na ninyong sinasamantala ninyo yung kapwa nyo,
putang ina nyo, may araw rin kayo. Kala nyo, di namin kayo kilala? Ang ina nyo, magtago pa kayo sa lahat ng dummy accounting nyo, kilala namin kayo. Muli, diba, buong Cavite, lagi ako masaya pag dito sa Cavite. Yung napakalawak ninyong lupain, ang bulubundukin, yung mga tanim ng kape, ng ibang mga prutas sa ilang mga bayan rito sa Cavite, hindi na pangarap na makakapagtanim kayo ng marijuana sa mga lupang yan. Hindi na pangarap na makagawa kayo ng sarili nyong produkto ng brand ninyo na in-extract nyo mula sa locally grown ninyo mismo. Mangyayari yan. At mas lalong mangyayari yan at may isa sa katuparan kung lahat tayo ay magkakaisa at protektahan natin ang bawat isa na naririto. Tandaan ninyo yan. Isang komunidad lamang tayo, maging accountable tayo sa bawat isa. Maraming salamat! Ingay Likha! First time ko rito. Salamat. Akala ko bawal mag-U-turn doon. Putang ina, may truck kanina nag-U-turn. Ayop! Lain ng inigot ko. Dugat, maraming salamat, Dean. Maraming salamat. Abangan po ninyo ang mga susunod na artist. Mabuhay po tayong lahat. Walang masama sa marijuana. Gamot ang cannabis. Free the plant. Pilipinas naman. Mabuhay.